Mga kasama, pinangangambahan pong tumaas pa ang inflation rate o yung bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil nga po sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 4.1% ang inflation ngayong March. Mas mataas po yan kumpara sa 2.4% noong February. Kabilang sa mga pangunahing dahilan yung mas mabilis na o yung serye ng oil price hike. At yun daw hong piso natin, yung 1 peso natin, ang kanyang buying power na lang ay 75 centavos. Ipapapaliwanag po natin yan sa ating eksperto sa pamamagitan po ni Professor Emmanuel Leyco, isa pong ekonomista at fellow po ng Center for People Empowerment and Governance. Good morning po, Professor Leyco. Si Zander po ito. Good morning! Good morning, Sir Sander. Apo. Magandang umaga po sa inyo pong mga taga-subaybay. Ayan, natutuwa po kami, nagagalak po kami na kayo pong aming makakausap dahil napaka linaw nyo pong magpaliwanag sa ganitong medyo hindi ho interesting para sa ilan nating mga kababayan, lalo po kapag ka numbers ang pinag-uusapan. Prof, una ho sa lahat, yung 4.1% ho ba na inflation rate ng March, alarming ba yun o parang teka lang, hinay-hinay lang? Ay, sobrang alarming po ito. 4.1% ay mas mataas pa po ito doon sa tinataya ng DSP na 2 to 4% na tinataya nila na magiging pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin o inflation. 4.1% po, lumampas na po yan sa Doble pa. 4%. Opo. 2.4% lang nung nakaraang buwan. So, malapit na pong madoble itong ngayong buwan na ito. Pero unawain po natin, ang 4.1% ay para po sa kabuuan ng Pilipinas yan. Hindi po pare-pareho ang inflation sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. So, kung titingnan po natin yung regional inflation, ang Central Visayas po, napakataas po, 7.4%. Grabe. At, opo. Ang Davao, 5.9%. Ang Zamboanga Peninsula ay nasa 5.5%. Ang Caraga, 5.5%. Napaka-alarming po yan. Ngayon, hindi lamang po ang numerong yan ang nakaka-alarma. Para po maunawaan natin, ano ba ang sinasabi nila na masyadong tumaas na presyo ng bilihin. Tingnan po natin, inaasahan po natin talagang tataas ang transportasyon. At ang transportasyon sa kabuuan, ang inflation rate ng transportasyon ay 9.9%. Ganun nakataas? Opo. Hindi yan 4.1%. Kabuuan po yan. Average po yan ng lahat ng mga binibili natin o binabayaran. So, ang binabayaran sa buong Pilipinas na transportasyon, tumaas na po ng 9.9%. Sa buong Pilipinas po yan. Ngayon, mas mataas po sa ibang lugar, sa mga iba't ibang reyon. Ang Western Visayas po, ang Cagayan Valley, mas mataas pa po dyan. Ang Cordillera, ang transportasyon inflation ay 12.9%. Ang Ilocos region ay 13.8% o ang Region 1. Ang Cagayan Valley, 12.3%. Zamboanga, 13.8%. Napakataas po yan. Kaya nga po, mukhang pagka nire-report ng pamahalaan ng Philippine Statistics Authority na 4.1% ang ating inflation, ay para pong nawawala yung bigat na nararamdaman ng mga mamamayan sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Mas mataas po ang inflation o ang mas mabilis ang itinaas ng presyo ng mga bilihin sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At kung pagkain ang pag-uusapan, sa buong Pilipinas, ngayong Marso, ay 3% lang. Pero sa iba't ibang lugar, ang Central Visayas halimbawa, 10.1%. Napakalaki po niyan. So, dapat po ang pagre-report po siguro ng ating pamahalaan, pagka po pinalakay at iniulat sa mga mamamayan sa ating bansa kung ano ang nangyari nung nakaraang buwan. Marso po yan. Gaano ba kabilis ang taas ng presyo ng mga bilihin sa atin?
Opo, parang binabanggit po ninyo na ang inire-report lang sa atin yung cover page na 4.1%. Yung parang additional pages, yung mga annexes, bahala na kayong magbasa. Parang ganun ho eh. Kaya po yun ang ginagawa natin. Binubulat-lat po natin yung mga numbers. Nasa kanila naman po yan. Correct. Galing din po ito sa pamahalaan. Kaya lang po, pagka inulat, nag-uulat sa bayan, ang Philippine Statistics Authority, ganun po, no? Parang business as usual. Last month, 2.4%. Ngayon po ay 4.1%. Sinasabi naman po, mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng transportasyon at ang dulot nito, mataas din po ang presyo ng pagkain. Para po maunawaan natin, primary product po, primary commodity po ang petrolyo. Ito po ang ginagamit natin sa transportasyon at ang mga pagkain natin ay kailangan ay dadalhin natin yan kung saang lugar ng ating bansa. So kung medyo malayo-layo ka, mahirapan po magdala ng pagkain sa iyo, kaya mas mataas ang presyo ng pagkain. Kaya po yung binabanggit nyo rin ho kanina na depende ho dun sa region o kaya po probinsya, kaya ho mas mabilis yung inflation doon dahil nga po kung iakyat pa ng bundok. Opo, at mas malayo at kakaunti na mga suppliers ang gustong magdala doon ng kanilang mga produkto, ang supply po ay maliit lang tapos malaki po ang demand, kaya po ang presyo ay tataas. Opo. At Prof, yun hong sa inyo hong palagay, kasi di ba tayo ay nasa state of parang energy emergency. Meron bang parang economic emergency? Alam po ninyo, dati nasabi ko na dapat magdeklara ng economic emergency, pero sa batas, ang kinikilala ay yung declaration ng state of national emergency or state of emergency. Marami pong magagawa na hindi magagawa ng iba't ibang klasifikasyon ng emergency, katulad ngayon, energy emergency. Iba po yun sa state of national emergency. Opo. So sana maging klaro, ano bang kalagayan natin? State of emergency ba o sektor-sektor lang, energy, food, or pangkalahatang emergency to. Saka nakikita ko po, meron po tayong food emergency na rin to dito. May crisis po, napakataas po ng presyo ng mga bilihin ng pagkain. So, paano ang ating mga mamamayan? Meron tayong transport crisis. Makikita na rin po natin sa datos na ibinibigay ng ating pamahalaan. Sobra-sobra ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Anong kahulugan yan? Marami po ang hindi makaka-afford. Marami ang hindi makakabili ng kanilang mga pagkain. Dati, lagi ko na rin pong sinasabi, tuwing ako po ay matatanong kung paano natin i-describe ang inflation. Iba-iba po ang tama ng inflation sa iba't ibang mga mamamayan. Kung kayo ay nasa Kamaynilaan, ito, 4.1%. Kung National Capital Region, 3.6%. Areas outside National Capital, 4.2%. Pero puntahan po natin yung mga specific na mga areas, mga regions. Napakatataas po ng kanilang inflation. At lalong-lalo na po, tingnan natin kung magkano ang inflation sa pagkain. Umaabot po hanggang 10.1%. Seryoso po yun. Yun po ang sinasabi ko na dapat ang sagot ng pamahalaan o ang tugon ng pamahalaan dito sa ating krisis na ito ay angkop sa kinilalagyan ng mga mamamayan, angkop sa antas ng kanilang kabuhayan at maagap. Hindi po ito pwedeng maghintay ng bukas makalawa o kaya sa isang buwan. Hindi po pwede yun. Kailangan po maagap, kagyat na pagtugon. Ang binanggit din ho ng PSA na yung purchasing power daw ho ng halimbawa 1 peso ay naging 75 centavos na lamang. Tama ho ba yun? Ay, tama po yun. Kumbaga, ang piso natin ngayon ay 75 centimos na lamang ang mabibili. Ibig sabihin po,
talaga pong tumaas. Halimbawa po, may binibili tayong dati ang halimbawa po ang pagkain natin na nabibili natin ng piso, hindi na po pareho ngayon yan. Liliit na po mabibili natin sa halaga lang ng 75 centimos. Kaya po makikita natin may mga pandesal lumiliit ang size. Mhm. So magiging ano po 'yan, magiging makikitang-kita ng mga mamamayan kung papaano ngayon ano ang halaga, kung ano ang lakas ng mga ng piso o ng mga salapi na hinahawakan natin, nababawasan ng ating nabibili. Kumbaga po, kung halimbawa ang iyong pang grocery 1,000 pesos, pagka bumili ka ngayon, parang 750 pesos na lang yung hawak mo. Ay, tama po yun. Mhm. Kung ganito po yan, ano? Kung ikaw ay minimum wage earner, na ang budget mo ay 1,000 lamang ang pamamalengke mo, ang pang-grocery mo, yung 1,000 na yon ang mabibili niyan ay 750 pesos lamang po. Mhm. Minimum wage earner ka, hindi mo na kayang dagdagan. Yes. Ngayon, kung may sobra ka, di dadagdagan mo siguro ng 200, 250 Mhm. para makabili ka pa rin Nung kagaya nung dati. kagaya ng dati po. Ayun. Yun lang nga ho ang problema. Kasi nga po, nabanggit nyo na rin na hindi naman po tayong lahat, kaya po yung ganon na kumbaga, ito na nga lang yung aming pinagkakasya, tapos dadagdagan mo pa ng additional para mabili mo yung dati mong mga binibili. Tama po, tama po. Opo. Yun po ang paglalarawan ng kung ano ang epekto ng pag-dos-dos, paghina ng halaga ng piso at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Opo. Magiging kaunti, liliit ang mabibili natin. Mababawasan ang ating maibibili. At kung ikaw ay minimum wage earner, wala kang pandagdag. At kung ikaw ay kabilang doon sa mahigit kalahati ng mga mamamayan na wala pong saving, walang saving, no? Tawag nga nila, sakto lang. Yes. Walang mababawasan ang ating mabibili, pagkain. Mag-uumpisa na ang pakiramdam natin na nagugutom tayo, magpapalipas tayo ng gutom para mapagkasya yung ating pera na hinahawakan natin. Opo. Ito na po yung sigurong mga panghuling tanong, Prof. Ano ang dapat gawin ngayon ng pamahalaan na dapat sana ginawa na nila in the past weeks dahil mahigit isang buwan na ho nang mangyari itong gulo? Ano ho yung mga dapat gawin? Tingnan po natin. Nandiyan na po yung excise tax na sinasabi natin na pwede nang suspindihin pero merong waiting period daw ng mga 15 days. Agad-agaran po dapat pinirmahan yan. Wag na po tayo manisi pero pagkalampas po ng 15 araw o ng waiting period, pirmahan agad at ipatupad agad. Ipatupad na wag na po tayong mag-alinlangan na magkano ba ang sususpindihin natin? 5 piso, 6 na piso, 10 piso po ang excise tax. Depende po kung anong petrolyo ang binibili natin. Tandaan po natin, ang 5 piso, napakalaking bagay po yan para sa taong mahirap. Mhm. Ang sabi po ng ibang mga ekonomista, makikinabang din dyan yung mga mayayaman Yes, at mas oo. marami pa silang pakinabang dyan dahil mas malaki ang konsumo nila. Pero tingnan po natin, sa mga mahihirap, ang 5 piso ay napakalaking bagay. Ngayon po, ang petrolyo bilang pangunahing produkto para po sa paglilikas, sa ating logistics, sa ating produksyon, ang 5 piso na yon ay malaking bagay po. Malaki ang epekto niyan sa produksyon ng pagkain, transportasyon at lahat pa. Kaya may multiplier effect po itong petroleum na ito. May multiplier savings po tayong makikita. Maaaring hindi natin ma-compute directly. Kasi ang makukompute lang natin yan, 5 piso, 6 na piso, 10 piso. Malaki na po yan. Mapakalaki po yan para po sa bulsa ng mga mahihirap Kababayan na. natin. Mhm. Opo, lalong-lalo na po. Kung sila ay talaga pong kapos, ito nga pong, at saka sinasabi po nila, kakaunti naman ang kanilang konsumo ng petrolyo. Ay, totoo po yun, kakaunti ang kanilang konsumo ng petrolyo. Pero ang konsumo ng petrolyo nila ay ginagamit nila sa pampasada,
Yeah. Ginagamit po nila sa paglalayag para po makapangisda. Ginagamit din po yan para po sa kanilang sa mga ng mga rider natin, ng mga super natin. Malaking bagay po yung 5 piso na yan. Ang 6 na piso na yan. Malaking bagay po yan. So, sa kanila po, ang mga mayayaman, sila po ang may kotse, natural. Ang mahihirap po pagka bumili ng petrolyo, hindi po yung pinang-joyride. Correct. Yan Oo. po ay pinanghahanap buhay. Hanap Dapat po buhay. ganun dapat ang tingin natin sa mga datos na ito. Hindi po ito datos na numero lamang, kundi itong mga datos na ito ay may mga istorya ng kabuhayan ng mga mamamayan na gumagastos ng kanilang mga pera para po pambili ng petrolyo. May kwento po yan. Napakalaking kwento. Malalim po yan. Opo. At siguro po, kung kayo po ay yun ho bang hihingan po ng payo ng pamahalaan ng economic team natin, ano ho yung inyong masasabi po sa kanila? Yun sa kanilang trabaho? Unahin na po ang pagsuspinde ng value-added tax at ipalaga na po kung meron tayong ayuda na sinasabi natin. Ipalaga na po at siguraduhin na makakarating yan sa mga mamamayan ng 100%. At ngayon po, meron din po tayong natanggap na report na Opo. marami pong mga magbubukid, marami pong maggugulay ang hindi na po makapaglikas ng kanilang mga produkto. Mhm. Opo, ng kanilang mga pananim. Ang siguro po dito dapat makialam ang pamahalaan. Bilhin nila yung mga produkto ng mga magbubukid, ng ating pong mga magsasaka. At ito po ang gamitin natin na ipamahagi ng libre. Pagkain po ito para po sa mga mamamayang hindi nakakabili ng pagkain. So, makakatulong po yan doon sa mga magsasaka at mga magbubukid, maggugulay. Meron po silang kita dahil kung bibili ng pamahalaan yan, diretso po yan, mapupunta po yan doon sa mga manananim. At kung ipamamahagi naman ng libre para po sa mga mahihirap dito, imbes na ayuda lamang, gawin natin na ang ayuda ay hindi lamang pera, kundi pati po itong mga gulay, mga produkto Gas, ng mga... yan. Mhm. Opo, ipamahagi po ng libre. May krisis po tayo. Kaya lang, parang ang pakiramdam, ako po, personal, ang pakiramdam Yes. ko po, parang business as usual ang takbo ng ating pamahalaan. Mhm. Ito pong krisis na ito ay mas grabe pa po ito sa COVID. Yes. Ang COVID ay may bakuna. Ngayon po, ito wala sa kamay natin kung ano nangyayari sa Middle East, kung ano ang presyuhan ng petrolyo, pero pagdating po sa Pilipinas ay meron po tayong magagawa. Maibsan natin ang bigat na dinadala ng mga mamamayan dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Opo. Sa inyo po analysis, parang ang bagal po ng administrasyon, no? And parang pabanjing-banjing. Hindi naman po siguro sa pabanjing-banjing, pero mabagal po talaga at hindi po angkop para sa lahat. Itong inflation lang. Meron pong lugar na napakatataas ng inflation. Ang narinig ko po ang Cagayan ay nagdeklara na po ng state Opo, of emergency. Cagayan de Oro. Mhm. Cagayan de Oro. So, ang ibig sabihin po niyan ay talagang ramdam nila yung bigat ng pinapataw na presyo ng petrolyo at ang mga iba pa pong bilihin. Remember, ang petrolyo po, may multiplier effect po ito. Hindi lamang po ito pampasada, hindi lamang po ito joyride, kundi ito po ay major input sa production ng ating pong mga kailangan sa pang-araw-araw. Opo. And with that, Professor Leyco, maraming salamat po as always. Salamat po at magandang umaga. Ekonomista na ang nagsabi Nakausap po natin si Professor Emmanuel Leyco, isa pong ekonomista, isa pong policy analyst at fellow ng Center for People Empowerment and Governance. Sabi sa inyo, ang bagal